Si Robert Sonny Jaworski, o mas kilala ng buong Pilipinas bilang Big J, ay hindi lang basta isang basketball player. Isa siyang buhay na alamat. Isang pangalan na hanggang ngayon, kapag binanggit sa mga basketball fans, agad bumabalik ang alaala ng dugong pawis, matitinding laban, at ang sikat na sigaw na "Never Say Die." Sa kasaysayan ng Philippine basketball, maraming magagaling na manlalaro ang dumaan. Maraming naging scorer, MVP at champion. Pero kakaiba si Robert Jaworski dahil hindi lang niya binago ang laro. Binago niya ang kultura ng basketball sa Pilipinas. Ipinanganak si Robert Jaworski noong March 8, 1946 sa Baguio City. Ang kanyang ama ay Polish-American habang Pilipina naman ang kanyang ina. Ngunit kahit sa Baguio siya isinilang, sa Pandacan, Maynila siya tunay na lumaki. Doon niya naranasan ang simpleng buhay sa kalsada at barangay courts kung saan unti-unting nahubog ang kanyang tibay ng loob at pagmamahal sa sports. Nakakagulat man isipin, hindi basketball agad ang unang hilig ni Jaworski. Noong high school siya sa Rojas High School, mas interesado siya noon sa swimming, baseball, softball at track and field. Ngunit habang papalapit ang graduation niya, bigla siyang tumangkad at lumaki ang pangangatawan kaya naisip niyang subukan ang basketball. Unang sumubok si Jaworski sa tryouts ng FEU Tamaros pero hindi siya natanggap dahil puno na raw ang roster ng team. Ngunit napansin ng FEU player na si Arturo Valenzuela ang potensyal niya at inirekomenda siya sa maalamat na coach ng University of the East na si Baby Dalupan. At doon nagsimula ang tunay na pagsikat ni Robert Jaworski. Noong 1964, pumasok siya sa UE Red Warriors at agad naging dominanting player. Pinangunahan niya ang UE sa 3 sunod-sunod na kampyonato noong 1965, 1966 at 1967. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 1966, nanalo siya bilang UAAP MVP at doon pa lang, alam na ng mga tao na espesyal ang player na ito. Pagkatapos ng college, sumabak siya sa Mikey AA at kalaunan ay naging isa sa mga pioneer players ng maitatag ang Philippine Basketball Association o PBA noong 1975 sa ilalim ng Toyota Super Corollas. Sa PBA, mabilis siyang naging isa sa pinakamalalaking pangalan sa liga, hindi lang dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa kanyang tapang at liderato. Kilala siya bilang player na hindi umaatras sa banggaan, handang magsakripisyo para sa team, at kayang buhayin ang buong crowd sa loob ng isang iglap. Hawak pa rin niya hanggang ngayon ang all-time assist record ng PBA na 5,825 assists. Naging sentro rin siya ng maalamat na Toyota versus Crispa rivalry. Isa sa pinakamainit na labanan sa kasaysayan ng Philippine sports. Kapag nagtatapat noon ang Toyota at Crispa, parang tumitigil ang buong bansa. Punong-puno ang Araneta Coliseum, mainit ang laro, pisikalan, sigawan, at si Jaworski ang naging mukha ng tapang ng Toyota. Noong 1984, nabuwag ang Toyota franchise at lumipat si Jaworski sa Gilbey's Gin, na magiging Barangay Ginebra kalaunan, at dito lalo siyang minahal ng masa. Hindi lang naging team ang Ginebra, naging simbolo ito ng ordinaryong Pilipino na lumalaban kahit dehado, at si Jaworski ang naging mukha ng kulturang iyon. Noong 1985, naging playing coach siya ng Ginebra. Coach na, player pa. At dito nangyari ang pinakatanyag na laro sa kanyang karera. October 22, 1985, Ginebra laban sa powerhouse na Northern Cement Corporation o NCC. Sa gitna ng laro nasiko si Jaworski sa labi ng import na si Jeff Moore. Pumutok ang kanyang labi at dumugo ng todo kaya isinugod siya sa ospital para tahiin. Habang wala siya, tambak ang Ginebra at marami ng fans ang nawalan ng pag-asa. Pero sa huling bahagi ng third quarter, biglang umugong ang buong Coliseum. Nagulat ang lahat nang bumalik si Jaworski mula ospital na may 9 na tahi sa labi at may benda sa mukha. Pumasok siya sa laro at doon nagsimula ang himala. Unti-unting humabol ang Ginebra hanggang tuluyang matalo ang NCC at doon isinilang ang alamat ng Never Say Die. Hindi na iyon basta slogan lang. Naging simbolo iyon ng mga Pilipino, lumalaban kahit sugatan, kahit hirap, kahit imposible. Bukod sa basketball, sumabak din si Jaworski sa mundo ng showbiz noong dekada 70 at 80
dahil sa sobrang laki ng kanyang kasikatan. Lumabas siya sa ilang action at comedy movies kasama ang malalaking pangalan sa industriya tulad ni Fernando Poe Jr. o FPJ. Kabilang sa mga naging pelikula niya ang Berdugo, Nardong Putik, Pepeng Agimat, at ang sports comedy film na Double Dribble kasama si Nora Honor. Nagkaroon din siya ng comedy television show na Pert Foul kasama ang kanyang Toyota teammates na sina Francis Arnaiz at Yoyong Martires. Ngunit kahit naging matagumpay ang kanyang showbiz career, hindi niya ito ginawang pangunahing trabaho dahil basketball pa rin ang tunay niyang mundo. Sa kabuuan ng kanyang PBA career, nanalo siya ng 13 championships, naging PBA MVP noong 1978 at naging isa sa pinakamatagumpay na playing coach sa kasaysayan ng liga. Noong 1997, gumawa pa siya ng kasaysayan bilang pinakamatandang player na lumaro sa PBA Finals sa edad na 51 years old. Mas lalo pa itong naging espesyal dahil nakasama niya sa court ang kanyang anak na si Dodot Jaworski. Sila ang kauna-unahang mag-amang sabay naglaro sa isang official PBA game. Pagdating ng 1998, nagpasiya si Jaworski na pumasok sa politika. Marami ang nagtaka noon kung magiging seryoso ba siya bilang senador o baka ginagamit lang ang kanyang kasikatan bilang atleta. Pero nang tumakbo siya sa Senado, pinatunayan niyang hindi lang siya sikat, mahal talaga siya ng masa. Nanalo siya bilang senador noong 1998 elections at agad naging isa sa mga pinakakilalang sports personalities na matagumpay na pumasok sa national politics. Pagpasok niya sa Senado, naging chairman siya ng Senate Committee on Sports Environment at Natural Resources. Isinulong niya ang grassroots sports programs para sa kabataan at tumulong sa pagbibigay ng suporta at benepisyo para sa mga atletang Pilipino. Naniniwala si Jaworski na maraming batang Pilipino sa probinsya ang may talento. Ngunit walang oportunidad, kaya gusto niyang mapalawak ang sports development programs sa mga barangay at malalayong lugar sa bansa. Bukod sa sports, naging aktibo rin siya sa usapin ng kalikasan. Isa siya sa mga naging bahagi ng pagsusulong ng environmental laws tulad ng Clean Air Act at Solid Waste Management Act. Tumulong din siya sa pagprotekta ng mga kagubatan at protected areas sa bansa tulad ng Northern Sierra Madre at Mount Kitanglad. Naging matapang din siya laban sa online gambling at ilegal na operasyon sa bansa. Sa kanyang termino bilang senador, nakilala siya bilang tahimik ngunit seryosong public servant na hindi mahilig sa drama o grandstanding. Bagamat isang termino lang siya naging senador mula 1998 hanggang 2004, napanatili niyang malinis ang kanyang pangalan sa politika at hindi nasangkot sa malalaking corruption scandals. Matapos ang politika, pinili na niyang mamuhay ng pribado kasama ang kanyang pamilya at asawang si Evelyn Bautista Jaworski. Sa mga nakaraang taon, naging tahimik ang kanyang buhay dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Natuklasan noong 2016 na mayroon siyang pambihirang blood disorder na naging dahilan ng paghina ng kanyang katawan at pagkakaroon ng komplikasyon tulad ng pneumonia. Ngunit ayon sa kanyang pamilya, lalo na kay Pasig Vice Mayor Dodot Jaworski, patuloy pa rin siyang lumalakas at bumubuti ang kalagayan. Kahit nasa bahay na lamang ngayon si Big J, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Sa bawat laro ng Hinebra, sa bawat sigaw ng Never Say Die, at sa bawat batang nangangarap maging matapang sa basketball, nandun pa rin ang espiritu ni Robert Jaworski. Hindi lang siya isang player, hindi lang siya coach, hindi lang siya senador, siya ang puso ng Philippine basketball. At hanggang ngayon si Big J ay mananatiling tunay na living legend ng Pilipinas.